Okay, so tapos ang tatlong bagyo kaya maaraw na ulit, may pamunas ako kasi ang init na eh. Anyway, mahigpit ang labanan ng mga hybrid cars sa Pilipinas dahil meron tayong mga tinatawag na entry-level hybrid worth 1 million to 1.5 million na hinahabol ang price point without sacrificing too much features. Meron din naman tayong mga mid-end hybrids na hinahabol ang, hindi naman exactly hinahabol, pero more on creature comforts na ang gusto nila aside from the hybrid powertrain. Isa sa mga yun ang kasama ko ngayon, the Chery Tiggo 8 Pro E Plus plug-in hybrid. It's priced at 2,698,000 pesos. Ang siste, at that price point, medyo mas maselan, picky, discerning ang mga tumitingin ng sasakyan sa price point na yan. So tingnan natin, pwede ba ito sa mga taong yun? Sa mga maselan tulad ni Stanley. Yan ang pag-uusapan natin ngayon in this review with my towel. Thank you Aquazorb, dito sponsored. At syempre, like, share, subscribe, bell icon, sabihin mo sa tropa mo, alam nyo na yan. So, let's do this review! Kotse ba? Feel kotse na. Okay, so in terms of dimensions, syempre magkakaroon tayo ng size reference. Compared to the Montero and Fortuner, medyo mas mahaba and mas malapad ng konti itong Chery Tiggo 8 Pro E Plus. Ang dami nun, hirap sabihin. So yun nga, no, compared to sa dalawang Japanese SUVs, mas mahaba and malapad ito. Pero pag nakita mo siya in person, hindi mo aakalaing ganun yung siste kasi mas mababa siya and yung ground clearance niya mas mababa rin. So, malaking bawas yun sa kanyang overall look. Pero, yun nga, mas malapad and mas mahaba siya. So, tingnan natin ang exterior, which is a very, very quirky thing. Kasi ang exterior nito ay halos same dun sa ibang variants. Ang naiba lang dito ay dito sa gilid. Dahil nga plug-in hybrid ito, meron tayong door para sa charging port, which is meron tayong B-roll para dyan. And then pagdating naman sa likod, pagdating dito sa likod, meron tayong powered tailgate, which is wala dun sa 1.60. Dito, meron na, which is a very nice thing kasi key activated din. And syempre, maganda ang ating space dito sa likod, tapos you can fold away these third row seats for even more room and flat ang ating entry point. Tapos hindi masyadong mataas ang ating loading height and meron tayo ditong cladding for pahingahan ng gamit habang itutulak mo siya. And bago ko makalimutan, so dito nakatago ang charger na to, pwede mo siya isaksak directly sa house mo. Hindi mo kailangan mag-install ng infrastructure para ma-charge ang plug-in hybrid na ito. So yun hindi ko na itatago kasi tamad ako sasara ko na lang to. So susunod ko i-explain naman is yung plug-in hybrid. Pupunta tayo doon sa harap. Okay, so dito tayo sa engine part and kung makikita nyo, covered to kasi wala, trip nila yun This Chery Tiggo 8 Pro E Plus has a 1.5 liter turbocharged engine paired to an electric motor and a bigger battery pack. Overall figures is 320 horsepower with 510 Nm of torque and ang transmission niya ay hybrid special transmission, sabi ng Chery. And ang kakaiba rito, dahil nga plug-in hybrid siya, may bigger battery pack, pwede mo siyang i-drive ng full EV mode. Hindi ka gagastos ng kahit kapiranggot na gas. And magagawa mo yon for 75 kilometers on a full charge. Tapos, yung charge na yon ay 3 hours para ma-charge yung battery via the plug-in system. And kung hybrid naman ang trip mo, pwede siyang tumakbo ng full charge and full tank for a whopping 950 kilometers. Again, kung naka-hybrid mode ka. Pero bago yon, meron siyang driving mode na full fuel, hybrid, and EV. Tapos may iba pang normal and sport modes, which is the throttle response, ito driving mode. Anyway, punta tayo sa real world fuel figures. Kasi medyo quirky yun. Dami ko sinasabing quirky, pero ganun talaga. Anyway, sa city, nakakuha ko ng 8.8 kilometers per liter and sa highway naman, nakakuha ko ng 15 kilometers per liter. So kung maalala nyo, ang figures na yun ay same sa Chery Tiggo 8 Pro 1.60 na na-review kay Stan. Pero,
pagdating naman sa cruising speed niya, kunyari maluwag sa city or gabi ka na nagda-drive or Sunday driving, sabi ni Rico Blanco, ang nakuha kong fuel figures dito ay nasa 35 kilometers per liter. So bakit ganon? Feeling ko, tsaka yung behavior kasi ng sasakyan while I'm driving it, sa city kapag traffic, as in yung rush hour, Friday night, sweldo traffic, malakas ang kick-in ng engine, hindi niya masyadong pinapaubaya sa electric motor ang takbo niya. Kaya naging 8.8 lang ang aking fuel figures. Sa highway naman, when I'm even at 60, hindi na siya masyadong gumagamit ng electric motor kahit na consistent ang speed ko. Ganon din siya at 70, 80 hanggang 90, puro combustion engine yung gumagana. Unless huminto ka sa tabi, mag-EV mode ka at bumalik ka sa highway, doon lang magkikick-in talaga yung electric motor. Otherwise, kung naka-hybrid mode ka, more of the combustion engine ang gagamitin niya. Kaya yung fuel figures, parang same lang with an ICE powered car. Hindi siya sobrang tipid sa ibang hybrid. Kaya medyo kailangan i-work out ng Chery yun. Kasi ang sweet spot ng kanyang hybrid system ay nasa 20 to 50 kilometers per hour. Kaya nga sabi ko, cruising speed sa city. So kapag mas mababa doon or mas mataas doon, yun nga, more on the ICE ang ginagamit. So mamaya, may pag-uusapan pa tayo sa kanyang driving dynamics pagdating natin sa driving part. Pero syempre, bibisitahin muna natin ang loob. So tara! Dami. Tapos ang daming sa Chery Tiggo 8 Pro E Plus plug-in hybrid electric vehicle. Yun yung kompleto eh. Ang dami no? Parang batang apat yung pangalan. So, nandito tayo ngayon sa third row ng Chery Tiggo 8 Pro E Plus plug-in hybrid. And kung makikita nyo, pupunas ako ng katawan kasi medyo mainit dito. Dahil dito sa third row, wala akong aircon vents. And ang second row, wala siyang aircon vent sa taas. Nandun siya sa likod ng center console. So, paano pa uakit dito yung hangin, di ba? So, it makes me feel that these two seats are just an afterthought para lang masabi na this is a 7-seater. Dapat ginawa lang itong 5-seater with a big cargo space. Pero, may maganda ditong feature. Pero bago yon, other amenities muna. Both sides have cubby holes para sa cups and kasya itong 22 oz na tumbler. Tapos meron pa siyang squared space for other belongings like smartphone, ganyan-ganyan. Sobrang although medyo sagad na, pero hindi ako sobrang sikip. Ang maganda dito sa third row na to, medyo best friend ko tong seats na to kasi usually kapag nirecline mo ang seats, ang uusog lang yung back seats, pero dito mapapansin mo pag inusog mo siya, yawn, nag-a-adjust din itong buttrest. So maganda pa rin ang seating position mo, hindi ka literal na gumanyan lang. Talaga nag-a-adjust siya para i-accommodate yung buong katawan mo. So ayan, babalik ang konti, gumagalaw rin siya. So yun no, mas maganda magiging seating position mo. And kung generous ang second row occupants, pwede mo siyang ipausog. Feeling ko maganda naman dito for medium to long drives. Wag lang tanghaling tapat kasi nga walang aircon vents. Lipat ako second row. So nandito na ako ngayon sa second row ng Chery Tiggo 8 Pro E Plus. Ang dami, di ba? Nakakalito pa rin sa dila. Anyway, maganda ang seating position. And dito nyo makikita yung pinagkaiba niya sa 1.60. Kasi dito meron tayong black leather. Doon sa 1.60, kung maalala nyo, meron tayong brown or caramel or camel. Anyway, brownish leather. Dito, black. So mas simple, mas elegant para sa iba. In terms of space, magandang aking legroom, footroom, tapos kahit meron tayong panoramic sunroof, maganda pa rin ang aking headroom, ganyan kalaking agwat. Tapos yung sinasabi ko sa third row, kung generous sa mga nandito, mas magkakaroon sila ng knee room and legroom. Tignan natin. So, tama naman. Ito, medyo patras kasi yung driving position ko, pero kung normal na tao, medyo nakaganon pa yan. Tapos maganda naman ang aking knee room, sakto lang, legroom, footroom, okay pa rin. Ditong center armrest na padded, ganda, lambot. Tapos meron siyang cup holders. And then, meron tayo ditong, hinahanap ko no? Meron tayo ditong
Rear air vents, dalawa yan. And meron siyang controls. Ngayon, medyo issue sa akin, sabi ko nga kanina, na nandito siya at wala sa taas. Kasi ang hirap ng ventilation papunta sa third row. So, kunyari, gusto mong pahanginan yung third row, iaangat mo to, kaso nakaturo na siya sa panoramic sunroof. Hindi siya umaarkong ganun eh. So, mas maganda sana nandito. Speaking of this space, meron tayo dito maliit na LED lights, both sides. Tapos yun, meron nga tayong panoramic sunroof na may solid cover. Hindi lang kita ngayon, pero makikita nyo dito or mamaya sa B-roll makita nyo solid dyan. Isa pa pala, dahil bossing ang mga nauupo dito sa likod, most of the time, meron ditong control para sa front passenger seat. Pwede mo siyang iusog or i-recline or ganyan. Kung kailangan mo ng more space para sa tuhod mo, or minsan, kung may uupo ka dyan na kilala mo, ikaw na yung mag-adjust. Kunyari, uupo dyan secretary mo na mahal mo, syempre gusto marami siyang legroom. O, di ba? Para pwede siyang bumuka ka dyan. So, may isang bagay lang na napuna dito sa may center air vents. Temp control, pero meron tayong fan control. Ang weird dito is kapag in-adjust mo siya, lalakas din yung nasa front row, yung mga air vents doon. And mas malakas yung effect sa kanila kaysa doon sa bumubugang hangin dito sa second row. So, para siyang complement dito sa controls for the front passenger seat na nakokontrol mo to ng bossing kung anong position niya gusto. Ito, nakokontrol mo din kung gaano kalakas ang hangin na gusto mo. Kasi minsan, syempre, nilalamig yung driver. Sabihin natin, may trangkaso siya. Pucha, naiinitan ka. Di lakasan natin yan. Pero yun nga, meron tayo ditong fan control na complementary dito sa front passenger seat control. Para kung nandito ang boss, tapos nandiyan yung driver, tapos may secretary dito, medyo mas gamay niya ang bagay-bagay. Yun nga lang, sa akin talaga, mas prefer ko kung nandito man lang ang air vents. Kasi not only para sa third row, kasi kung ako rin, ayokong nandito pa galing sa baba yung hangin. Gusto ko nandito sa taas, papunta sa kalbo kong ulo. So, yun lang. Punta tayo sa harap. So, nandito na ako ngayon sa front row. And ang papansin nyo, apart from the black interior, is bago na ang dashboard design nito compared dun sa 1.60 and 2.0. Kasi, meron tayo ditong unified screen for the gauge cluster and infotainment system. Iba rin ang kanyang placement kasi hindi na siya on top of the dashboard. Kumbaga, inusog nila yung dashboard para ma-accommodate siya and para mababa yung level niya kasi hindi na siya nakaumbok dito. So, hindi siya harang sa field of view mo ng daan. And dito sa baba, meron tayo ditong unity line na tinatawag ko. Hindi ng cherry ha. Ako lang tumawag dito. Unity line kasi isang straight na horizontal siya kahit na meron siyang non-functioning parts. Iisipin mo, meron siyang air vents all throughout. Pero itong part na to, wala to. Ito lang, aircon yan, aircon to, and then merong aircon dito. So maganda siyang tignan na isang tuloy-tuloy siyang ganon. Very, very classy. Kasi lalo na itong texture na to, hindi siya cheap looking, hindi rin siya cheap feeling. Isa pang pinagkaiba dito is meron tayong Sony 8-speaker sound system. So meron tayo ditong tweeters, speaker sa baba. And ang nagustuhan ko dito is meron tayong speakers dito sa gitna. Itong part na to. So ang ginagawa kasi niyan, minsan ang left and right side ng music medyo malayo, depende kung nasan ka. So from a driver's perspective, kunyari, yung mga music na nasa one side lang, yung left side, ang lapit, pero pag nag-right side lang, parang ang layo, kasi nandun lang yung buga. Pero dito, dahil meron ko speaker sa gitna, medyo mas malapit siya for both the front passengers. So sabi ko nga kanina, di ba, meron tayong unified screen dito. This is 12.3 inches for both the digital gauge cluster and dito sa touchscreen. Pero may konti akong issue dito kasi dito muna tayo sa gauge cluster. Meron tayo ditong tilt and telescopic steering wheel. Ngayon, kung ang preference mo ay mababa steering wheel, hindi mo ma-adjust ang view ng gauge cluster. Makakarangan mo significant amount of information dito kasi ito na lang makikita mong arco dito eh. Ang nakikita ko na lang 0 to 20 kph tapos negative 100 to 0 ng power rating. Hindi ko nakikita ang kung nasan ako sa tab, yung oras, yung temperature sa labas, kung nakailaw ba ako. Medyo may missing information na. Tapos, kung nakataas ka naman lagi and hindi itong preference mo, syempre medyo awkward sa drive and baka mangawit ka. Pero, may isa pang factor doon kasi, kunyari, ito. This is the lowest setting, tapos pinakasagad din siya.
Kapag ganito, hindi ko makita itong control na to. Itong pero hirap siyang basahin ng fingerprint ko. So what more? Nakaupo ako ngayon, hindi umaandar ang sasakyan. What more nung nagda-drive na ako? Ang hirap kayang pindutin na hindi gumagana. Tapos, again, ako kasi ito yung preferred steering wheel position ko. Kasi ako gusto ko, nakikita ko yung buong information sa gauge cluster. Ngayong nandito na ako, let's say gusto kong malaki ang app, yung Waze sa screen, tapos lilipat ako ng Spotify, hindi ko makita, nakaharangan na ng steering wheel, itong icons na to. So yan ang problema ko dito sa touchscreen na to. Pwede sana siyang iusog doon, pero mawawala yung symmetry kasi tinapat nila itong 12.3-inch touchscreen dito sa center console, right at the center of the dash. So kung inusog pa yan, mawawala ng balance yung visuals. Pero sana, alam mo yun, nagawa nila ng paraan, sana inangat nila ng konti pa, sana hindi na lang unified screen, kasi alam mo yun, pwede naman. Pero again, sa part na to, naging design over function ang approach ng Chery. Pero yun lang naman. Tapos gusto ko pala dito is yung saksakan natin ng Apple CarPlay, kasi ito yung phone ko, ito yung cable, nandito siya sa may loob ng center console, center glove box. Wala siya ron sa conventional na minsan nandito sa ilalim, di ba? Minsan nandito. Pero mas gusto ko nandito sa center glove box kasi although may dangling wire, mas madali siyang ligpitin and mas madali siyang i-keep. Kunyari, eto, ayaw mong nandyan, pwede mo siyang tago dito sa loob kasama yung wire, di ba? And isa pang gusto ko pala dito, at least they made up for it. Meron tayong home screen button, tapos meron tayong smartphone mirroring button, and meron tayong volume buttons dito sa panel na to. Problema lang, kapag kakasakay mo lang dito, hindi pa nakasaksak ang phone mo, same ang volume controls ng radio and smartphone mirroring. So, ang mangyayari, papasok ka, tapos hindi pala pantay ang audio level nila. So, pagpasok mo, magpi-play i-on mo tong touchscreen, magpi-play ang radio, napakalakas, tapos hihinaan mo, di ba? Pag mahina na, isasaksak mo phone mo, tapos magpi-play yung Spotify where you left off at sobrang hina niya. Walang separate audio control for the radio para mababa siya. Yun lang naman. Pero isa pa palang gusto ko dito, meron tayong physical buttons for the temperature dito sa dual zone climate control natin. And meron tayong ventilated and heated seats. Ayan o. Blue and red and blue. Pero syempre ayoko yan kasi medyo masama tiyan ko ngayon, baka mag-alburuto eh. So ayan, drive na tayo. So dinadrive ko na ngayon ang Tigo 8 Pro E Plus, and kung mapapansin nyo, meron ako ditong, nakalimutan ko i-discuss kanina sa second row, pero meron ako ditong butterfly headrest tulad ng nasa 1.60. Kaya ang driving experience dito maganda kasi kung medyo racing ang gusto mo, talagang your head is in place. Tapos kapag nasa winding roads naman, yung body mo in place din, kasi kung yung ulo mo nga in place, syempre hindi nang gagalaw katawan mo, sumasayo kang ganun. Ang isa sa mga una ko napansin dito ay ang kanyang suspension. Very comfortable siya, pero at the same time firm. Paano yun? Kasi maganda ang salo niya kapag may road bumps. Actually, dinala ko sa Bulacan, the land of the broken, and masasabi ko na siya ay Bulacan proof kasi dumaan ako sa bypass road ng Balagtas exit and hindi naman ako natagtag sa dami ng sirang kalsada ron. So maganda nga kanyang suspension. Tapos for the common humps naman, tulad ng mga subdivision, sa BGC, or kunyari nasa truck lane ka ng C5 na maalon-alon, salong-salo ng kotse, hindi matatanggal ang kaluluwa mo even if medyo mahuli ka sa brake pedal. Tapos in terms of NVH naman, napakaganda ng NVH dito sa loob kasi ang tahimik, hindi ko masyadong rinig ang mga trucks, ang mga motor, unless na lang customized or open muffler yung mga motor. Tsaka kahit sa highway, tahimik siya. Weird lang kasi pag yung mga tao sa labas, kunyari, nagpark ka 7-Eleven,
maririnig mo yung pinag-uusapan nila, pero yung mga sasakyan dumadaan sa likod mo, hindi mo masyadong rinig. So, alam mo yun, ang ganda, kasi malalaman mo kung hold-upper ba yung nasa labas, or kung sino pinagchichismisan nila, diba? Tapos paglabas mo ng pinto, sabi mo, oo, tama ka ate. Ganun. Kasi narinig mo sila eh. Kasi at lower speeds, wala akong nararamdaman jerkiness, tapos kahit stop and go traffic, hindi siya nalilito. Medyo may pinaglalaban tong hybrid transmission ng Chery ha. Kasi ang issue lang is kapag naka-electric motor ka, tahimik ka rin sa labas unless nandun ka sa mga quiet talaga na subdivision na maririnig lang pero usually hapon to nighttime lang nangyayari yun. Kasi pag daytime, di ba, maraming surrounding noise, so medyo hirap din silang marinig. Anyway, yun nga, tahimik siya pag naka full EV mode, pero kapag on naman yung ICE niya or yung internal combustion engine, hindi rin naman ganun kaingay sa labas. And yun nga, sabi ko, maganda siya from the inside kasi hindi malakas ang vibration and hindi siya ganun kaingay. Unless na lang kung bumanat ka, tipong hinabol mo ang speed limit galing from 60. So, overall experience ko dito sa Tigo 8 Pro E+, medyo atras-abante siya na sasakyan kasi after every good point, meron siyang demerit. And first of those is ang kanyang brake pedal. Jerky siya and late siya kumagat. So, paano mo masabing jerky ang brake pedal? Usually, transmission ang sinasabi namin jerky, di ba? Well, kasi may instances na, di ba, kapag nagmamaneobra kayo, 2-point turns or 3-point turns, usually sa parking, ang inaapakan nyo lang sa automatic is ang brake pedal kasi supposedly, the transmission can push the car on its own. Ngayon, kapag ganun ang ginawa mo dito sa Tigo 8 Pro E+, hindi siya agad-agad umaandar when you let go of the brake pedal. And ang mangyayari naman kapag nagpreno ka, biglang abrupt siya. So, alam mo yun, medyo kadyot yung feeling when you're making that 2 or 3-point turns, lalo na kapag hirap ka sa parking. But hindi rin nagtatapos ang issue ko with the braking kasi on its own medyo late siya kumagat. Ngayon, the brake pedal is firm and medyo matigas siya, the pedal itself ha. Pero at speed, kapag kailangan mong magpreno ng biglaan or kunyari, big stop yung gagawin mo from a higher speed, medyo late siya kumagat tapos mag-aalanganin ka ng pakiramdam. Ayan o, ang tagal niyang huminto. Which is a big issue, lalo na nung drive ko to sa highway tapos may mga tanga-tanga na biglang hihinto or yung biglang liliko, so biglang hihinto yung nasa harap mo, akala ko talaga hindi na ako aabot. And may isa pa akong issue, sus ko daming issue. And mind you, this car has 320 horsepower, so pag hindi siya madaling pahintuin, lalo na kapag nasa momentum ka of acceleration. And ang isa pang point ko sa braking is autonomous emergency braking. Meron siya, maganda sana na hindi siya intrusive, pero grabe ang late niya mag-activate. And pag nag-activate siya, medyo matatanggal kaluluwa mo, almost literally, kasi yun nangyari sa akin. I'm driving in the city, somewhere in Mandaluyong, tapos biglang may tumawid, late niya nabasa. Usually kasi sa atin, di ba, pag may tumatawid naman and we have a good margin, hindi na tayo nagpipreno, pero hindi na tayo nag-accelerate. Ngayon, ang nangyari, nabasa ng Tigo 8 Pro yung tumawid na yon. Tapos, bigla siya nag-brake, as in full stop. Gumanon agad yung seatbelt. Tapos, napaganon talaga ako, Brad. Ang sakit, akala ko may nabangga ako. Kasi, sobrang full on yung brakes niya. Tapos, yun nga, late yung detection niya. So, hindi ako nakapag-prepare na mangyayari yun. Kaya, medyo masakit dito. Akala ko nga, magkakapasa ako dito sa dibdib ko. Laki pa naman ng boobs ko. Okay, next to that is the transmission. Kasi sinabi ko kanina, maganda naman siya, tapos okay naman siya sa highway and higher speeds. Pero may problema ulit ako sa kanya at very low speeds tulad sa braking. Kasi naranasan ko dito, medyo nagpark ako sa isang pababa. Ngayon, I'm supposed to back out. So, nag-reverse ako, inalis ko yung parking brake, and pag-release ko ng brakes, good lord, bumaba ang sasakyan.
hindi siya umangat. Tapos, sabi ko, baka ako lang naman to kasi late ako umapak ng throttle. So, naka-normal mode ako Ginawa ko, mas binilisan ko yung shift sa throttle from the brakes and ganun pa rin, bumaba pa rin ako. Meron to hill start assist pero hindi siya nag-assist. Muntik ko mabangga yun, nasa harap ko. So, alam mo yun, and kapag incline naman, ganun din siya. Naranasan ko na traffic, stop and go, tapos pag-release ko ng brake, nakaapak na ako sa throttle nakapress na ako, pero hindi pumapasok yung power agad, tapos bumababa yung sasakyan na ganun. So, medyo concerning siya, kasi similar story kapag naka-incline naman, or ang sasakyan, ang paakyat dapat. Kasi nangyari sa akin, stop and go traffic, bumitaw na akong brake, and medyo, aminin ko, nalate ako ng apak sa throttle, so medyo bumaba yung sasakyan. Pero dapat hindi mangyari yun kasi aside from being an automatic, meron tong hill start assist. Pero that time, hindi siya nag-assist. So, tuloy-tuloy ako sa drive, nandun pa rin ako sa paakyat sa may San Juan, and the next time na mangyayari siya, ginawa ko, mas binilisan ko yung apak ko sa throttle. So, bitaw ng brakes, apak ng throttle, pero hindi agad pumasok yung power. So, ang nangyari, bumaba na naman yung sasakyan. Nasaan ang hill start assist? So, di ba, dapat hindi nangyayari yun sa isang automatic, and lalo na, meron tong hill start assist, dapat nagla-lock in place lang siya ng a few seconds para may buwelo ako para makaakyat. Okay, last bit natin dito sa ating driving demerits ay ang steering wheel. It's light, hindi siya kasing responsive, although hindi naman kailangan kasi hindi naman to sports car. Pero it has a bit of play. Hindi siya lumiliko agad when you turn. Pero ang issue ko dito is, it feels like it's spring-loaded mechanism. Hindi siya electronic power steering. Ano bang ibig kong sabihin doon? Well, other electronic power steering systems kasi, kapag niliko mo, wala kang puwersa sa arms mo to maintain your angle. So, kunyari, tabi tayo dito. So, kunyari, lumiko ako ng ganito, wala na ako masyadong puwersa to maintain this angle. So, magkakapuwersa na lang ako ulit when I turn it to the normal or kung sa ibang angle. Ngayon, dito sa Tigo 8 Pro E+, ang nangyayari is I have this constant weight on one of my arms. Depende kung saan ako lumiko. Kasi gusto na steering wheel bumalik lagi sa center position. So, alam mo yung para siyang hair clip na may spring. Kasi 'di ba, ang puwersa nun sa daliri mo when you open it. Pero kapag binitawan mo, plak, automatic siya magko-close dahil nga may spring mechanism. So it's the same with this steering wheel. Meron siyang parang, ang feeling niya, para siyang merong spring na gustong laging nasa gitna lang siya. So when you turn to the left, meron siyang counterbalance na gustong kumanan ulit yung steering wheel. And kapag nag-turn ka sa right, meron siyang parang counterbalance or counterweight ulit na mararamdaman mo gusto niyang bumalik sa left side ulit para nasa neutral position siya. Kung nasa highway ka, okay lang yon kasi straight lang naman steering wheel most of the time sa highway. Pero kung nasa city ka, involving lots of turns, lalo na kung mag-shortcut ka sa looban, medyo nakakasawa yung ganong feeling. Although hindi naman siya nakaka-stress masyado sa arms, pero kasi mararamdaman mo yung nilalabanan ka ng steering wheel kapag hinuhold mo yung certain angle. So, alam mo yun, medyo nakakaumay na may ganong behavior ang sasakyan na to, especially at its price point. So, sabi ko nga kanina, medyo mas picky ang buyers ng upper middle class cars tulad nitong Chery Tiggo 8 Pro E+. Kasi at 2,698,000 pesos and meron siyang medyo issues sa kanyang driving fundamentals, mag-aalangan ako ibagsak ang perang yon dito sa electrified car na to. Kahit na maganda sana yung benefit ng electrification, dahil nga sa issues na yon, alam mo yun, hindi ako kampante na kunin to for that amount. One has to really like the interior and other amenities of this car para kunin to. Pero kung gusto mo lang yung interior and other amenities, nandyan naman ang Tiggo 8 Pro 1.6T which has almost the same features as this one and same look din naman. So alam mo yun, mas malaki pa, matitipid mo. Pero meron din tong advantages kasi for its price, it's a plug-in hybrid EV na may full EV driving mode, good for 75 kilometers. So kung ako na nasa city lang tapos ang opisina ko within the city lang naman din, kaya ko magbalik-balikan, siguro mga 4 na araw wala akong gagastusin na gas. Siyempre kung di malala ang traffic.
Kung malala ang traffic, lagi ang sumasabay sa rush hour papasok at pauwi, siguro sabihin natin 2 days, okay pa rin na wala kang ginastos na gas. And isa pang advantage nito, it's a 7-seater plug-in hybrid. Yung iba kasi, plug-in hybrid tapos 5-seater lang. Yung iba naman, 7-seater pero mild hybrid technology lang. So, etong Tigo 8 Pro E+, nakita nyo yung small niche in the market na wala pa siya masyadong competitors, 7-seater na plug-in hybrid na may full EV driving mode. Maganda sana siya kung itatabi mo yung issues niya with the driving dynamics and creature comfort sa second and third rows. Pero if you can look past that, icon, tapos munta kayo sa philkotse.com, like nyo ang Facebook page namin, tapos yung mga sinasabi ni Stanley, huwag nyong sundin. Bye! Thanks for watching. For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philkotse.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Philkotse na!